Magabi sa mga tag-usa. So, another day na po na, Wednesday, pag-worship sa Ginoo, paminaw sa pulong sa Ginoo, and then salamat sa Ginoo nga ako na po naka-share sa akong devotional, akong insight sa iyang pulong. O privilege ni nga maka-share ko sa akong unsay ko nakatunan diha sa pag-meditate sa iyang pulong. So, ato ablihan atong mga Bible sa book of Psalm 49, verse 2. Akong basahon. Both low and high, rich and poor, together. Let us pray. Among lang itong amahan, Ginoo, salamat Lord God sa imong grasya kanamo Ginoo, kanunay ka naka-abound di kanamo ang imong grasya Ginoo. And then experience na mo imong grace kanunay Ginoo, salamat Lord God. O I pray Ginoo nga sa pag-share sa akong insight Ginoo sa devotional nga gaydan ko nimo Ginoo pinagi sa imong balang espiritu sa akong pagsulti sa pagpamulong nako diri sa pulpit sa balang pulpit Ginoo nga insight ma-share ako sa with confidence Ginoo. Salamat Lord God nining privilege nga maka-share sa akong nakatunan diha sa imong pulong Ginoo. Dungog himaya mo ibalik kanimo sa nga ni Jesus nga mong luwas. Amen. So diri sa Psalm 49 akong na learn or nakatunan sa devotional kani diri nga sa pagbasa nako sa iyang pulong is the reality of the rich people. Mga dato nga mga tao unsay ilang reality, unsay realidad nila diri sa kalibutan. Unsa ang ilang kapadulngan human sa ilang kamatayon og kani mga tao nga mga dato diri gikuan sa Ginoo diri is katuning mga tao nga naigarbo, nagsalig sa ilang wealth, nagsalig sa ilang kadato, o sila na ang naghari sa ilang kaugalingon. Kani mga dato, o naigitawag sa Tagalog pa nga mga tao nga mapang-api. So mao ni ang reality nila sa mga dato. But sa akong experience as 30 years old, 31 years old, napoy mga dato nga Kristohanon. No? Napoy mga dato nga iya sa Ginoo. Mao to mga gipanggamit sa Ginoo. But dire gisgutan sa Ginoo unsay akong na-learn di unsay reality sa mga dato nga wala diha sa Ginoo. Nagsalig sa ilang kagamhanan. Dire sa verse 1, hear this all ye people, give ear all ye inhabitants of the world. So, ang akong nakuha ni, dapat paminaw ang tanang tao sa pulong sa Ginoo. Dato, sa verse 2, both rich and poor, high and low, dapat maminaw sa iyang pulong. Because ang pulong sa Ginoo is dapat espirituan, dapat paminawon. So, sa verse 3, my mouth shall speak of wisdom, and the meditation of my heart shall be understanding. Dayon, dire sa verse 6, ari mo makita ato sa verse 6, they that trust in their wealth, mao ni mga dato, and boast themselves in the multitudes of their riches. None of them can by any means redeem his brother, nor give to God for a ransom for him. For the redemption of their souls is precious and cease forever, that he should still live forever and not to see corruption. Sa verse 6, ang gisgutan dre, kani mga tao nga nagsalig sa ilang kadato o nibo sa ilang kaugalingon, dili sila ang ilang kayamanan, dili igo ibayad para maluwas sila, para ma-save sila. Dili ang ilang kwarta ang pamaagi para maluwas ang ilang kalag. Bisan pag ang iyang igsuon namatay, nya kaluwasan sa iyang kalag, nya iyabayran, dili ang ilang kadato maoy luwas sa ilang kalag. So, but ako nakuha sa verse 8, for the redemption of their souls is precious and it cease forever. Ang dato napoy kalag. So, precious po siya at tubangan sa Ginoo. And need po siya salvation. Need po siya kanang kaluwasan, makaangkon siya kaluwasan. Mo nagikuan di sa atoang church, gi-push jud diri nga madato ta para sa kaymayaan sa Ginoo. Para pod ma-reach out ang mga dato pod. Di lang kay
easy ra kanto mas winning o masiran sa gospel ang mga pobre. Kay nanginahanglan man sila. Dali na sila samot na tagaan mo bugas. Pero ang mga dato lisod ni sila i-reach out. Lisod ni sila kinahanglan ka mo level pud nila. Sa unsa ilang kuan finances dapat level pud nila. So precious po sila atubangan sa Ginoo. That should still live forever and not see corruption. Ang ilang kalag dapat makaadto dito sa kingharian sa Dios. Sa verse 15, unsa na kung nakakuan diri, but God will redeem my soul from the power of the grave, for He shall receive me, Selah. Ako nakuan ko ni nga na assurance ba? Assurance nako nga nakaangkon ko sa salvation nga gihatag ni Jesus Christ nga dili ko maadto sa eternal punishment, which is the lake of fire, eternal death, eternal judgment, nga walay katapusang kasakitan, nga i-redeem ko akong kalag, gisecure sa Ginoo ang akong kalag, mao pagbayad ni Ginoong Jesucristo sa cross, sa iyang dugo para makaangkon ko salvation. Verse 16, be not afraid when one is made rich. Di ko masuya sa mga tao nga nahimong dato o ni success aning kalibutana. When the glory of His house is increased, di ko mo masuya nila. Dili ko dapat masuya sa ilang riches sa mga dato. Tanaw sa verse 17, for when he dieth, he shall carry nothing. Kung siya mamatay, wa siya madaan ning kalibutana. Like Alexander the Great, iyang gipanugon, mamatay na siya, iyang gipanugon. Kung mamatay ko, akong kamot dapat gawas sa lungon. Bot pasabot na ang akong dili nako mada akong bahandi dito sa lubnganan. Alexander the Great. So, wala dili ang mga dato is glory shall not descend after him. No? Ang iyang kahimayaan, ang kadato ani kalibutan na mga dato, dili na mo ang iyang kadato dire, di mo uban niya sa iyang lubnganan, iya ra jud ibilin. Mo na reality sa usa ka dato. Verse 18, though while he lived, he blessed his soul, and men will praise thee when thou doest well to thyself. So, ang tao mo, praise niya, kay dato kayo. Daghan ka kwarta. Then verse 19, he shall go to the generation of the fathers, they shall never see light. Morning, ang mga tao nga boastful, mga garbuso nga tao, disod nila ang pag-angkon sa kahayag ni Jesus Christ. Motod na nakaingon si Jesus Christ sa New Testament, pagsuong sa usa ka dato diya sa dagom sa kamilyo. Lisod pagsuong sa usa ka dato. Lisod ang pag-adto sa mga dato sa kingharian sa Dios. Ano man tungod sa ilang garbo, tungod dato nako, di na ko mo ana no, tungod sa daghang nilag kwarta. Dayon verse 20, man that is honor and understandeth not is like the beast that perish. Ang kaning beast nani sa mga kalasangan, wala kay baw sa kapadulngan sa iyang kaugalingon, na nag-atang niya, patyon ba siya? Bis, kanang hayop, kanang adimas, nga bis nga, nasa kalansangan, wala siya kay baw, asa siya padung, ang kadulngan sa iyang kinabuhi, mamatay siya. Mao po niyang dato, mura pog bis, daghang kwarta, wealth, kusgan, ng strength, but wala siya kay baw sa iyang kaugalingon, adto siya padung sa eternal punishment, eternal death. Muna nga, dingon sa verse 2, verse 1, hear ye all people. Muna nakuan po ko nga, kinahanglan po sila mashiran sa gospel, sa ebanghelyo diya ni Ginoong Jesucristo. Dapat lang ma-believe o ma-accept si Ginoong Jesucristo. Kay naa po sa kalag o precious po sila. Muna akong nakatunan sa kaning devotional nga wala pa ko ka share yun o kanang dato kalisod nya mura ko makuan kay unsa akong status sa kinabuhi, wala man. Walang nag-abang pa, way kuan pat puhon kung mukuan ko deeper pa yun sa iyang pulong ug mutuman sa guidance sa pulong sa Ginoo, way posible sa Ginoo maka-share kog doktor baron na mga dato ba. Masa kinahanglan slag salvation. So the bless ko ani Psalm 49 og salamat sa opportunity.